Meron palang ano dito, job fair. Di ko alam. Mahina ang aking radar ah. Good morning guys. Good morning. Mula po dito sa Canada. Oops. Daming mga ano. Daming mga pinamimigay. Ayos ah. Ganito sa Canada kabayan. Yung mga lumang gamit ng mga tao. Gaganda nito. Ay dito muna nila nilalatag muna nila sa mga gaya nito sa may lobby ng apartment ano. Kapag may gustong kumuha, kukunin na lang yan. Ito ayos ng isang to ah. Try natin kung pasok. Ayos ah. Parang sinukat ah. Sakto sa akin. Try ko nga. Sakto. Ayos ah. Sakto. Mga use na to. Yung iba kasi dinidiretso doon sa may ano, meron kasi ano dito yung mga ang tawag dito yung mga i-drop by yung mga donation no, kagaya nito. I-drop by mo lang. Ayun oh, pwede oh. Diba? Ayos. Kukunin ko na to. Kaya lang, babalik ko lang to sapatos dun sa ano. Dun sa bahay. Kasi sapatos ko lumang-luma na din to eh. Ayos oh. Pwede pa to. So ganito ang sistema sa Canada no. Yan ang kagandahan. Kapag meron kang gustong itapon, imbis na itapon diretso, ilalapag mo lang yan sa labas ng bahay mo, sa tapat ng bahay mo, ilabas mo lang yan. Pagka merong gustong kumuha, kukunin yan. Okay? So ayos. Meron na tayong sapatos. Ayos ah, pwede pa naman, oh. Malinis pa oh. Walang damage. So ito lang kukunin ko. Iba kasi mga winter jacket ah. Marami naman ako mga winter jacket. Ito oh. Ganda oh. Winter boots. Ganda oh. Kunin ko nila ito. Sayang dito eh. Nagamit to. Kunin ko to. Ganda oh. Mga gamit pa to next winter. Well, usapang work permit renewal, no? Yun ang inaalala ko kabayan. Yung hindi na marirenew ang aking work permit. Siyempre kapag hindi na, lamig ah. Ano bang nangyayari ngayon? At ang lamig na naman.
Whew. Kapag hindi na talaga ma-renew ang aking work permit, kabayan, syempre meron yan dominoes effect. Dominoes effect. Anong epekto? Isa sa mga epekto ay itong bahay o yung apartment. Yan, kung saan dyan ako nakatira, no? Ang epekto niyan, hindi mo na namin kailangan tawag dito, i-renew yung kontrata. Kasi walang kasiguraduhan kung marirenew pa. 3 buwan na lang kasi. Ano ba ngayon? May. 2 buwan na lang mahigit. May, tapos June, July. Tapos August 8. Tapos na yung ano namin. Tapos na yung work permit namin, expired na. So 2 buwan mahigit na lang. So ngayon, kakausapin ko yung ano, pumunta ako sa opisina. Nandyan lang yung opisina nila eh. Kakausapin ko kung ano ang maaari namin gawin. Sana may tao, ano. Ayan, no. Rental office. Yan, rental office. Kausapin ko kung ano ang procedure ng leasing o yung kontrata ng apartment. Okay, see you later, kabayan. So ayun siya, oh. Nakausap ko na, naglilinis siya. Nakausap ko na. Tingnan nyo yun, mga kabayan. Building administrator yon. Naglilinis siya, gumagawa ng maintenance. Ganon dito sa Canada. Okay, all around. Parang sabon, all purpose. Well, nakausap ko na siya regarding sa aming tenancy lease. Nabi ko 2023 kami nakatira dyan. 2025 na ngayon. Tinanong ko siya about sa lease. Sabi niya, ang lease is 1 year lang, ano. Sabi niya, pagkatapos yan is ano na yan, monthly, open, kumbaga open na. You can leave anytime as long as you give me 60 days vacate letter. So which is magandang ano yun, ay sa good news para sa amin kasi walang pressure, ano. Mahirap kasi yung may kontrata eh, nakatali ka. So ayun. So ngayon, dahil may oras pa ako, maghahanap ulit tayo ng oportunidad. Pero dito lang sa Sudbury, Canada. Dito na ako maghahanap. Bahala na kung saan tayo dalhin ang ating paa. Well, sa guidance ng mahal natin na Diyos, ano? So dito sa Tim Hortons, alam nyo na, bibili tayo ng kape na naman. Tim's Horton is live. Okay? Lamig ah. So nagpa-print lang ako, kabayan. Punta ako dito sa Staple area. Nagpa-print lang ako ng bagong letter cover. I-attach ko sa resume, ano. Kasi yan ang advice sa isa sa ating mga subscriber. Well, shoutout ko muna ang pangalan niya. Ricky Unite. Bro, kumusta? Shoutout dyan. Ito ang tumatak at magandang sinabi niya. Okay, ang sabi niya dito, dahil nga wala akong experience sa driving, ang sabi niya dito, ang walk around dyan is to write a good cover letter of intent to work. So yun ang tumatak sa akin, ano. Kailangan pagandahin natin ang ating letter cover. Daanin na lang natin sa magandang ano sa magandang at mabulaklak na mga wording, mga words. So ayun, salamat, kabayan. Shoutout sa iyo, Ricky Unite. Parang taga New Zealand siya, ano. Wow, ang video natin nakakarating ng New Zealand. So sa lahat ng mga OFW dyan sa New Zealand, shoutout sa inyo, mabuhay kayo. Okay?
Dito tayo susubok. Dito ako susubok, kabayan. Subok-subok lang. Wala namang mawawala eh. Tapos meron tayong ginagawa kasi nakaupo lang dun sa ano, sa bahay. Galing ng ano, rail track. Okay, rail track is clear. Naalala ko tuloy yung ano, nung nagtitraining pa ako ng sa ano, sa truck driving training ano. During training, pag napadaan kami ng ganyan mga rail track, kailangan mong sabihin na ano, rail track is clear. Pag hindi, panigurado failed ka sa road test, kabayan, pag hindi mo nabanggit yun. So kaya habang nagtitraining ka, ugaliin mo na magsabi ng ganun. So dalawang kumpanya to na magkatabi ano. Bahala na kung ano kapalaran natin sa araw na ito. Laki ng mga ano nila, oh, equipment. Mga ano to, mga construction company. Ayun, nag-submit na ako ng resume, kabayan. Magandang kumpanya, is a construction company. Binigyan pa ako ng ano, binigyan pa ako ng kalendaryo. So tatawag na lang ako after a week. So ngayon, andito naman ako sa kabila. Mansur Group of Company. Magkatabi lang to ano. Doon sa kabila William Day, dito Mansur. So sige lang, subukan natin habang wala pang winter. Submit lang ng submit, baka may matisod tayo, di ba? Who knows, kabayan, who knows. Ayun, na-submit ko na, kabayan. Itong mahirap ano. Pag nag-walk ka na walang sasakyan, ay nako, lagari talaga eh. Mahirap talaga pag walang sasakyan din sa Canada. Hindi ko pa kasi iniisip yung sasakyan. Iniisip ko pa yung status natin. Baka mapauwi tayo di oras, di sayang yung sasakyan. Tiis-tiis lang muna. Lakad na ang lakad. Exercise naman to eh. So dalawang kumpanya nating nabigyan ng resume dito sa William Day Construction at saka sa Mansur Group. Puro sila construction company, malaking kumpanya. Inshallah karon tayo ng positive feedback ano. Tatawag na tayo next week. Ganun talaga sa pag-a-apply, kailangan mahaba ang pasensya. O siya, babalik ako ng downtown. May isa pa akong pupuntahan. Okay? Meron palang ano, kabayan, job fair dito sa arena. Hindi ko man lang namalayan to. Buti na nakita ko yung friend ko doon sa terminal. Buti na lang talaga. Kung hindi ay nako, mamiss ko tong isang malaking opportunity na to. Oo, mas maganda dito pumunta kasi nandito na lahat ng mga employer. Hindi na ako mag-walk in, hindi na ako maglalagari. Dami oh. Yun, dito ako nagtapos sa kabayan, Sudbury Community Arena. Meron palang ano dito, job fair. Di ko alam, mahina ang aking radar. Buti na lang kamo nagkita kami ng dati kong kasamahan dun sa terminal ng bus ano, kasi pupunta na sana ako dun sa kabilang ano ko, tina-target ko ano. Buti na lang nakita kami at sinabihan ako na ano, meron pala nitong job fair.
daming tao. So kahit pa paano ay nakapag-submit tayo, nakapagbigay tayo ng ano, ng ilang resume, ano. Kahit pa paano. Ay. So ayun. Patapos na ang job fair. So hindi na kailangan natin ano, sa araw na ito hindi natin kailangan maglagari. Nasa isang pwesto lang sila. Ang employer mismo ang lumapit sa mga aplikante. So sana makatisod tayo. So siya, hanggang dito na lang kabayan. This is Des from Des Info TV. Mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. So ganito itsura ng ano, ganito itsura ng Sudbury. Yan. Wala kayong makikita mga high-rise building. So it's a nice, quiet and peaceful city to live with. Okay?